Kapamilya, magandang araw. Panibagong araw, panibagong episode. Nandito na naman po ulit tayo sa ilog. Hanap lang tayo ng pwesto kasi ang init. Mataas na at gawa ng oras natin ngayon 8:45 na. Yan, 8:45, kaya medyo mataas na ang araw. Sa mga Bisaya, maayong buntag. So hanap tayo lang ng pwesto po rito na pwede nating mapwestuhan kasi mabilisan lang po ito. Gawa ng may pasok pa po ako eh. So siyempre para may upload din tayo. So our topic for today is content, reuse content, no? Demonetization ng channel due to reuse content. So yan po pag-uusapan natin kasi marami ang nagtatanong sa atin kung ano nga ba ang nangyari sa main account natin, sa main channel natin. Hanap lang po tayo ng pwesto. Yan, so nandito tayo sa malapit sa Lambingan Bridge. So mayroon tayong ditong konting mapwestuhan. Yan, dito tayo sa ilog ngayon. So kung natatandaan po ninyo, kung kayo po ay naka-follow, naka-subscribe dun po sa ating lumang channel, ay kung maalala po ninyo, dito po tayo nagluto. So mabilis na vlog lang po ito kasi habol tayo din tayo sa oras. So but anyways, ito, simulan na natin. So ano nga ba ang nangyari sa channel natin? Ano nga ba ang nangyari sa ating YouTube channel na ginawa way back 2021 pa? So medyo may katagalan na. And na-monetize this year 2025, no? So ito yung reason kung bakit, kasi may mga nagtatanong sa atin, hindi lang sa kapwa nating creator, ganun na din sa ating mga syempre nakasubscribe, ganun na din sa ating mga kaibigan, kung bakit madalang na lang po tayo nag-upload doon, kung bakit biglang may channel na ulit tayong bago, bakit nagkaroon ng mga instances na ganito. Pero una-una po, gusto ko po munang mag-disclaimer na ang lahat po ng aking ibabahagi sa inyo ay base lang po ito sa aking na-experience bilang sa paggagawa din po ng mga videos na basically ina-upload sa YouTube. So ito po ang main reason dyan, no? So last February 2027, no, unang nagtanong nito si Farmer Boy. Kaya sir, shoutout sa iyo at saka si Sir Albert. Nagtanong sila sa akin kung anong nangyari kasi biglang nawala. Biglang napakataas ng views and then pinagdi-delete ko siya. No, so si Farmer Boy kasi siyempre isa din yan sa creator din at same lang din natin na gumagawa din ng mga episodes. So nagtaka siya kung bakit nawala yung ating mga videos na ipinapalabas. So ito yung reason natin kung bakit, at kaya lang ngayon lang din natin to inilabas kasi syempre kailangan nating mag-move on ayun. However, yung channel ay nandyan pa rin naman, hindi naman siya tinanggal ni YouTube. Nga lang ay yun nga, ito nga yung reason. So last February 20, nag-email si YouTube sa atin, no? So ang email niya dito, babasahin natin. Hi Paul Abalye, kasi yung dati nating channel ay Paul Abalye po yan. Nandiyan po sa screen, makikita po ninyo na may subscribers na total of 10,500 something. Medyo kahit papaano po, isang pipitsuging creator po, kahit papaano ay na-reach po natin yung ganyang kadaming subscribers, no? So we noticed some issues with your channel, no? We found that a portion of your channel may not be in line with our YouTube channel monetization policies, no? So mayroon ditong reviewers feedback. Ang policy natin na na-violate is reused content, no? Reused content po, ibig sabihin nag-upload po ako ng mga videos na hindi po sa akin,
no? So yun yung mga videos na kinopya natin, binago lang yung meron tayong konting binago and then in-upload, no? So yun yung naging violation natin, reuse content. So tama yung sinabi mo, Sir Farmer Boy, tama yung sinabi mo na reuse content, no? So dagdag pa dito, policy description: content is not clearly an original creation of this channel. Yun na yun. So ibig sabihin, yung channel o yung in-upload natin na videos ay hindi sa atin. So no hard feelings tayo dun, kasi alam naman natin, alam ko naman sa sarili ko na hindi talaga sa akin. Yun. So kaya naman, your channel is still earning. So mga time na yon, February 20, ay kumikita pa rin siya. Kung napapansin po natin, sa bagay wala naman, binagbubura na natin, ay meron pa rin siyang mga ads. So meron pa rin siyang mga ads, kumikita pa rin siya, no? So umi-earn pa rin yung ating channel. Nga lang, but we will be suspended from YPP on February 27, 2025. Yun, doon tayo nalungkot naman ngayon. Kasi yung in-email sa atin na February 20, 2025 ay yun nga, nagkaroon tayo ng policy na reuse content ay sususpindihin niya, no? Sa darating na February 27, 2025, no? So ayon pa dito, if we don't receive more information, we would like to offer you an opportunity. So nag-offer siya ng opportunity to appeal without any interruption to your monetization for the next 7 days. So ibig sabihin, nag-email siya ng February 20, on February 7 sa kanya sususpindihin yung ating channel. So meron tayong 7 days na pwedeng umapila, na ang pag-a-appeal natin doon, mag-a-appeal tayo na yung ating channel na in-upload o yung ating mga videos na in-upload ay sa atin. So yun yung dapat i-a-appeal natin. Pero bakit pa tayo mag-a-appeal na alam naman natin, alam ko naman sa sarili ko na hindi naman sa akin yung mga videos na in-upload ko. So bawal po yun. Kaya po ganun yung nangyari sa akin, no? So dagdag dito, once your channel is suspended, you won't be able to monetize and you lose all access to monetization tools and features, no? So once na masuspindi na, kasi pag nag-appeal tayo, no, pag nag-appeal tayo at na-review nila na sa atin yung mga videos na in-upload, ay tuloy-tuloy lang yung earnings. Pero pag syempre hindi tayo mag-a-appeal, ibig sabihin nun, tanggap mo sa sarili mo na yung mga videos na yun ay hindi yun sa'yo. So bakit pa tayo mag-a-appeal? Bakit pa ako mag-a-appeal? Na alam ko sa sarili ko na yung mga huling videos po, kasi nung una talaga, for the past 3 years mahigit, syempre lahat ng videos na in-upload doon is akin po yun. So kung napapansin nyo po, kung mache-check nyo po yun, yung mga previews natin ng mga videos na na-upload ay sa atin po yun. At meron man po akong na-violate, pero violation lang po yun ay mga copyrights sa tugtog yun, na pwede naman nating ayusin yun. So hindi ganun kataas, kalaki yung violation nun. Pero this time kasi ang mga nai-upload ko ay yung mga videos na hindi sa akin, na re-upload ko. So kaya po nangyayari ang reused content. So yun po, which is yun po ay bawal kay YouTube. So yun, so yun po ang nangyari sa channel ko, no? For more infos, kung ito idagdag ko na lang na yung ating channel ay na suspende, na demonetize siya sa loob ng 3 buwan.
So, yung akin, nilipat lang ako kasi medyo mainit na. So, yung pong akin channel ay na-demonetize siya. Nandito, may email din si YouTube sa akin. Noong February 28. No? So, ang sabi niya dun sa email, nung unang email niya, ay sususpindihin niya yung akin channel. So, habang tayo naglalakad, pabalik para narating lang at yung oras ay medyo nabilis na. So yung ating pong channel ay nag-email siya noong February 20 na sa loob ng 7 araw kailangan nating mag-appeal at after 7 days nag-email siya noong February 28. Nag-email siya sa atin na ang ating channel is no longer eligible to monetize, no? So nandyan nakalagay learn how to reapply. So yun, so nakalagay sa email ito, ilalagay natin dyan sa screen para mabasa rin ninyo. Dudulas pa ako para mabasa din ninyo na our team of policy specialist carefully looked over your channel, Paul Abalye. We found that a significant portion of your channel is not in line with our YouTube partner program o yung YPP policies. So yun na, natanggap na natin. So sabi ko, ito na yon, ito na yung ating hinintay na talagang alam nyo naman po talaga na hindi ko nga po dun sa pinakauna ko pong vlog, itong channel na to, Nakapamilya Vlog, makikita nyo po doon, dinistas ko po doon, sinabi ko na kailangan po talagang basahin po ang rules and regulations ni YouTube kapag tayo po ay gumagawa tayo, nag-upload tayo ng videos kay YouTube. Nasa ganun po ay malaman natin kung ano yung kanyang mga dapat at hindi dapat, no? So idagdag natin, as of today, February 28 po ito nangyari kasi ngayon po ay March na. Your channel is not eligible to monetize. So lala na, hindi niya siya eligible to monetize and you will not have access to monetization tools and features. So na-demonetize na nga po yung channel natin sa loob ng 3 buwan, no? So while your channel is demonetized, so ito na nga, you should not create new or use existing. So dapat yung ginagawa natin, alam naman natin bawal, wag na po nating ipagpatuloy pa, no? Channels to get around these restrictions. This includes using any of your related channels to apply to YPP or directing viewers to your other channels that may already be monetizing. Doing so could lead to termination of all your channels, no? So nandyan, so sabi niya dyan, if you believe, kung naniniwala tayo na yung ating mga ipinapalabas na video o yung ating mga ina-upload na video ay atin, pwede pa rin po tayo mag-appeal sa loob ng 21 days of suspension. So ayan, you'll see the option to reapply for YPP 90 days from your suspension. So pwede tayong mag-reapply sa kanya, kaso hindi pa ngayon, after 90 days pa. So sa loob pa ng 3 buwan, after 3 buwan. So yun, medyo mahaba pa ba to? Yan, so ayan po yung mga nakalagay dyan. So ilalagay natin sa screen na lang, basahin nyo na lang po. And then yun po ang reason ng ating paggawa po ng bagong channel. So supposedly, syempre mawawalan tayo ng pag-asa kasi nga unang-una, for the past magpo 4 years nagkaganon yung channel natin. Kaya mostly sa mga na check ko, mostly po
is hindi na sila nag-upload kasi nga nagkaroon ng problema, nagkaroon ng violation yung channel nila, and syempre pinaghirapan po nila yon. Syempre ako din, pinaghirapan ko din po ito. So gaya ng paulit-ulit ko pong sinasabi na kapag po tayo po ay mag-upload sa YouTube talaga, mas maganda po na lalo kahit papaano naman po may experience naman po ako na kaya nga na nabahagi ko po sa inyo na nawa po ay hindi rin po mangyari sa inyo to, no? Mas na dumaan na po ito sa wall ko nung na-monetize ako kasi syempre sinisearch po natin kung ano ang ating mga dapat gawin, ano ang dapat nating mga dapat fill upan kapag tayo ay na monetize na. Siguro ito na disregard ko lang po yung kanitong klaseng content, kaya siguro yun nagkamali at promise po hindi ko talaga alam na may ganong mga rules. Kaya nga po may pagkakamali din talaga ako dito. Kaya naman yung channel na ito na Kapamilya Vlog ay kung mayroon pong naitulong o mayroon po kayong natutunan sa binahagi natin ngayon sa channel na ito, sa videos na aking in-upload, na po ay mag-subscribe po kayo. Kahit papaano po ay isang malaking tulong na rin po. At kung nakaabot po kayo sa hanggang dulo ay maraming salamat po sa pagbigay niyo po ng oras. At ito po ang latest, ito po ang 2025. Ang pinabahagi lang din po natin dito is syempre yung experience and yung nangyari, para hindi naman tayo magkakaroon din ng problema pagdating ng araw. Kasi pag mali po ang ating na-upload din naman, baka magkaroon tayo ng problema naman, which is yung misleading content. Sa mga nais po magtanong, mag-chat na lang po kayo, o mag-comment na lang po kayo sa comment section sa baba, at kung kaya po nating sagutin ay sasagutin po natin yan. Muli po, ulitin ko, isang disclaimer po, at ito po ay base lamang sa aking experience, sa aking nadaanan. Hindi po ako expert sa ganitong larangan ng pag-YouTube, kundi experience lang po ang aking naranasan dito. Kaya naman kahit papano ay naibahagi ko sa inyo, nasa ganun po ay maiwasan po natin, at siguro naman kahit papano ay malaking tulong rin po ito, lalo na po sa mga baguhan na kagaya ko na gumagawa din ng mga channel. So mag-ingat po tayo sa pag-upload, especially sa paggamit ng sounds, kung saan ba pwedeng dapat kumuha lang ng sounds, kung ano ba mga sounds na pwede nating gamitin para hindi tayo makapiright. So yun, ganun, yung mga ganun dapat nating pag-aralan. Ano po, so hopefully po kahit papano ay nakapagbigay po tayo ng idea sa inyo, na sa ganun ay hindi din po mangyari sa inyo yung nangyari sa akin, no? So medyo matagal din, almost 2 weeks yata, 1 week bago ko po ito inilabas yung video na ito, dahil syempre medyo mabigat din sa atin yung nangyari na yun, pero wala tayong magagawa, that's part of life. We need to move on, kaya nag-move on tayo. Kaya ang ginawa natin, yung channel pa naman, however yung channel nandyan lang kasi suspended lang siya for 3 months, wala naman problema, nandyan lang naman, hindi naman siya inalis. Pero I decided na gumawa na lang ng bago kasi parang mas masaya ako dito sa bago natin channel, which is itong Kapamilya Vlog. So yun lang, siguro medyo mahaba na at alas 9:06 na, at kung mayroon nga po kayong katanungan, comment na lang po sa comment section, at kung kaya natin sagutin yan ay sasagutin po natin yan. Ano po, so maraming salamat, at yun po ang dahilan ng ating channel na na-demonetize channel due to reused content. So huwag nyo pong gayahin yun para hindi yun matulad sa akin. Maraming salamat muli, God bless. Please subscribe po and pakihit yung notification bell, nang sa gayon ay updated po kayo sa lahat ng ating mga videos na i-upload. Muli, maraming salamat.
At shoutout po ulit kay Sir Robert Apurado ug sa tanan na mga Bisaya diha. Siyempre, labi na sa Batu, Toledo City, Cebu. Shoutout sa inyo ha. God bless. Cheers, subscribe, and ingat po kayo palagi. Maraming salamat po.